Anong pangarap mo? Pulis. Doktor. Seaman. Teacher. Sundalo. Sundalo. Sa bawat alon na humahampas sa dalampasigan, bakas ang tilamsik ng tubig at ihip ng hangin na maririnig sa gitna ng katahimikan. Ngunit sa pagitan ng dagat at lupang ito ay may mga kwentong nais marinig at mabatid na nananahan sa gilid ng lente. Ito ang kwento ng mga badyaw dito sa Wawa, Batangas. Sa isang maliit na barangay ng Wawa sa lungsod ng Batangas, naninirahan ang humigit kumulang 200 pamilyang badyaw. Ang komunidad na ito ay matatagpuan sa bukhanang bahagi ng Ilog Kalumpang, malapit sa baybayin ng Batangas. Ang mga badyaw ay isang grupong etnikong Muslim na kilala rin bilang si Gypsies ng Pilipinas. Sinasabing karamihan sa kanila ay nagmula sa mga isla sa katimugang bahagi ng Mindanao at lumipat patungong Luzon. Bitbit ang kanilang mayamang kultura at tradisyon. Sa dagat lang kami namumuhay. Secure dito kasi nang tirahan namin dito sa Tampay. Hindi man kayo pwede sa ibang lugar. Kailangan dito sa dagat lang mga ay yung pamumuhay namin. Ay, yung bankero, isa yung hanap buhay ng mga badyaw dito is magbabangkero sila. May skills talaga sila eh. Ang badyaw talaga is navigator yan eh. Hindi ka consider as badyaw pag hindi ka marunong lumangoy, hindi ka marunong magsagwan, hindi ka marunong magbangka. Partikular na sa mga badyaw sa Wawa, sila ay nagmula sa mga isla ng Sulu at Zamboanga. Nakasanayan na rin nila ang pamumuhay sa dagat gaya ng pangingisda at paninisid. Ngunit dahil sa kaguluhan at kahirapan sa kanilang mga pinagmulan, marami sa kanila ang napilitang lumikas at humanap ng bagong tirahan. Upang higit pang maunawaan at maisalaysay ang pamumuhay at mga pangarap ng komunidad ng mga badyaw sa Barangay Wawa, tumungo ang aming team dito upang magsagawa ng pananaliksik at makapanayam ang ilan sa kanilang mga miyembro. Sinamahan kami ng isa sa mga konsehal na si Konsehal Valentin Beranya sa nasabing barangay sa aming pangunguha ng datos at pakikipanayam. Ibinahagi niya sa amin ang pinagmulan ng komunidad. Ay nung panahon pang ang namiminuno pa dito ay ang Pangulong Rudy Lardizabal na sa pagkakaalam ko ito 4 na pamilya lamang na tinanggap ng barangay sa pagtanggap na rin ng mayor ng lungsod hanggang sa dumami na ng dumami. At sa kanilang paglipat, bitbit nila hindi lamang ang kanilang sarili, pati na rin ang kanilang hinaharap. Isang pangarap kung saan napakahalaga ng edukasyon, isang luho na hindi kayang abutin ng maraming pamilya. Sa tala ng Badyaw Outreach, mababa sa 20% ng mga batang badyaw ang nakapag-aaral sa paaralan. At ito ay hindi dahil sa ayaw nila, kundi dahil sa isang sistemang tila hindi nakatutugon sa kanilang pangangailangan. Bagamat marami ang nagsabi na mas madali para sa mga badyaw sa Barangay Wawa ang pagpasok sa kalapit na paaralan at suportado sila ng mga opisyal na barangay, lahat ng aming nakapanayam sa isinagawang survey ang nagsabing nakararanas sila ng mga hadlang pagdating sa pinansyal na aspeto o mga kagamitan.
Gaya ng aming grupo ang mga matang may dalang kwento, mga batang puno ng pangarap at mga magulang na patuloy na lumalaban para sa kanilang pamilya. Sa pagdating namin sa mismong tirahan ng mga Batyaw, nakilala namin si Nanay Napsa, isang ina ng 4 na anak habang ang kanyang asawa ay naghahanap buhay. Dito ka sa Zamboanga ako, pero yung mga anak at apo ko, dito na sila pinanganak. Bagamat nakatapos si Nanay Napsa ng high school, hindi na niya naabot ang pangarap na makapasok sa kolehiyo dahil sa matinding hamon ng kahirapan. Ngunit sa kabila nito, buo pa rin ang kanyang pag-asa na balang araw, ang mga anak niya ang magpapatuloy sa pangarap na naudlot para sa kanya. Kahit man lang high school or grade 6, makatapos sila. Mahalaga kasi kahit paano hindi ka maloloko ng mga kasamahan mo, alam mo kung saan ka pupunta, tapos hindi ka basta-basta na alam mo kung anong gagawin mo. Walang permanenteng trabaho si Nanay Napsa. Nanatili lamang siya sa bahay at nag-aalaga ng kanyang mga anak, habang ang kanyang asawa ay nagtatrabaho sa Zamboanga at nangunguha ng perlas upang maipangtustos. Inaangkat ng asawa ko. Pinapa-LBC, tapos ako kukuha. Okay po. Hindi po siya pumupunta po dito? Hindi. Bumibisita po ng... Hindi pa po kayo nagtitira? Sa ano lang, sa cellphone lang. Sa cellphone. May 40 din, kaya dalang buwan, may payout. Kung may payout man kami, sa mga bata, pamili ng kanilang mga gamit, tapos yung iba, tatabi na lang pang baon nila araw-araw. Minsan may dumating din sa amin na ayuda. Sa buong Wawa po. Oo. Pero ang kadalasan ay laging matutulungan ay Batyaw. Bihira lang mga tao. Sa araw-araw, ang buhay ng mga Batyaw ay umiikot lamang sa hanap buhay gaya ng pangingisda at paglalako. Maraming pamilya ang umaasa sa ganitong uri ng hanap buhay sapagkat hindi sila nabigyan ng sapat na oportunidad upang makapaghanap ng formal na trabaho. Naririto ang isa sa mga nais linawin ni Nanay Napsa tungkol sa ginagawang pang-araw-araw ng mga Batyaw. Sana, ang mensahe ko lang sa mga Tagalog, sana wag lahatin ng mga Batyaw. Natulad din ng mga Tagalog, minsan din sa Tagalog may nakikita kami nanghihingi sa kalsada. Hindi lang ang Batyaw. At saka hindi lahat ng mga Batyaw ay manghihingi. Siyempre may pinag-aralan din iba. Tapos yung iba, wala din, gusto nilang mag-aral, eh, hindi siguro tapos sa kanilang pangangailangan. Sa pangano lang, araw-araw lang. Pero kung talagang gusto nilang mag-aral, madami naman mahingian ng tulong dyan sa mga Maliban sa pagtatrabaho, inalam din ng aming team kung ano nga ba ang pinagkakalibangan sa araw-araw ni Nanay Napsa. Ano po ang inyong mga nagiging libangan o pinagkakaabalahan dito kapag wala kayong masyadong ginagawa? Minsan nagkakanta sa cellphone, parang nagbibideo, okay, yun lang yung libangan. Ang mga anak niyo po? Yan. Pag walang pasok, pag okay katulad nito, vacation, walang pasok, sa bahay lang sila. Yung isa nandun sumama sa kanyang tatay, grade 8 na din. Panganay po. Pangalawa sa panganay, yung panganay may asawa na. Nandito din po sila. Nasa Laia rin sila, nagtititinda. Kasi hindi na ako makapagtrabaho, matanda gawa na din may mga batang maliit. Eh pagka mayroon sunog, wala naman mag-aalaga sa kanila. At dahil nabanggit ni Nanay Napsa ang mga sunog, ay tinanong na rin namin siya tungkol sa mga kakaganap lamang na fire incidents sa kanilang lugar at sa karatig barangay na Malitam. Natunugan na din kami ng 22 January 16. Takot at nginig. Nanginginig ako. Nagiging madalas po. Oo. Lagi na kasi may parang ginagawang laruan ng mga bata dito. May sunog. Eh, siyempre nakaranas ka na, natatakot ka na din tulad ng dati. Kahit wala kang dala kahit na ano, buti may mga pusong na bababae, mga ng taong bababae talaga.
Na-witness ng aming team ng malapitan ang insidente sa papasok ng Wawa noong May 10 kung saan may 3 bahay na napinsala. Sa daan patungong Barangay Wawa ay nakasalubong namin ang ilang truck at ambulansya. Nagtipon ang mga opisyales mula sa Bureau of Fire Protection at City Disaster Risk Reduction Management Office. Malita mo Wawa? Wawa. Wawa? Diba ang Malita may ano? Ito na? Doon pa? Ano po, 2 bahay ang nasa. Doon pa? 3? Malaki pang sunod na yan? Isa sa gitna, isa dito, isa dito. Kailangan talaga, pero kailangan na. Ang mga ano ay gamit at ano nakukuha din, pero yung buhay hindi na. Dagdag pa rito, nananatiling mabigat na hamon at daladala pa rin ng kanilang komunidad ang bigat ng diskriminasyon, lalo na mula sa mga Tagalog. Lagi kasi minamaliit ang mga badyaw. Pero ako hindi pinagtatanggol ko. Sabi ko sa kanila, huwag niyong lahatin ng mga badyaw. Hindi lang niyo alam ang karanasan ng mga badyaw. Baliwalain na lang kung ano. Basta ang sa akin, ano ko na lang. Hindi ko na sila intindihin. Kasi kung silang inintindi ko, hindi ako makahanap ng gagawin ko. O pag sila ang inintindi ko, tulad din nila kami na parang walang pakialam sa mga tao. Yung binubuli. Oo, minamaliit, nalabango, na manghihingi. Na yun talaga, minsan pag narinig ko, talagang galit na galit ako kahit hindi ibang badyaw. Sabi ko sa kanila, huwag nyo naman masyadong maliitin ang mga badyaw. Hindi lahat ang mga badyaw ay ganun tao. Nag-viral sa FB, yung bumili na ng bracelet, yung malaki. Eh, hindi naman yung totoo sa panghihingi. Yun ay galing sa sariling pawis nila, nagtitinda sila. Siguro nagtayo-dayo sa mga resort. Hindi yun sa panghihingi, hindi yun yung totoo na galing lang sa panghihingi, hindi yun totoo. Mga vlogger lang yun na sinungaling. Ayon sa aming survey, 97.5% o 39 out of 40 ang nakakaranas ng hindi pantay na pagtrato at diskriminasyon mula sa ibang tao. Hindi na iba sa atin ang mga problemang kinakaharap ng mga badyaw. Nakita sa pag-aaral ng Community Environment and Natural Resources Office noong Hunyo at Hulyo taong 2014 na ilan sa mga pangunahing suliranin sa Barangay Wawa ay kahirapan, kawalan ng edukasyon at kabuhayan, maling pamamahala sa basura, hygiene issues, diskriminasyon, marupok na tirahan, limitadong serbisyong medikal, kawalan ng legal na pagkakakilanlan, at mataas na populasyon. Dagdag pa rito, ayon sa School of Environmental Science and Management UP Los Baños 2018, ang pagkawala ng tradisyonal na kabuhayan ay nagdudulot ng mga isyung panlipunan gaya ng maliit na krimen, maagang pagbubuntis at unti-unting pagkalimot sa sariling kultura. Ay, minsan talaga hindi naiiwasan yung pagtatrato din sa kanila. Yung mga ibang Tagalog, hindi naman natin katulad na nakikisama rin naman sila, marami naman sila mga kasama. Pero meron din naman, katulad din naman ng Tagalog na hindi rin marunong makasama. Parang ganun din lang sila. Para sila, tao din naman sila eh. Yung Tagalog na eh, mas ano pa nga sila. Kasi sa Tagalog makasama eh. Kasi sa Tagalog, pagka mayroon ka kailangan, hindi mo agad mapuntahan. Ay sa kanila, pag meron din silang naibigay. Pag wala rin talaga. Ay sa Tagalog, kahit nandiyan ka na, tising ka pa eh. Hindi ka patulungan eh. Iba kasi din yung ugali ng mga Tagalog. Katulad natin eh. Talagang ang ano natin sa Tagalog, kanya-kanya. Pero sila, nagkakatulungan sila, nagkakaisa. Ito yung Tagalog, pag wala kang sikap, wala kang ano sa sarili, hindi ka mabubuhay. Kailangan magsikap ka talaga ng sarili mo. Kapatid mo lang, hindi pa malapitan mismo. Sa kabila ng mga ito, nakakahanap pa rin ng sandaling ligaya ang mga bata sa simpleng paglalangoy o paglalaro sa dagat at sa mga larong kalye gaya ng tansan, goma at pagpapalipad ng eroplanong papel. Mga paalala na sila'y bata pa rin kahit pilit hinugin ng kahirapan. Ayos anak, mag-aral ka ng mabuti. Sana wag mo nang magbarkada-barkada at nang makatapos ikaw sa pag-aaral para maiahon tayo sa kahirapan.
Simple ang hiling ng mga magulang na badyaw para sa kanilang mga anak, ang makapag-aral at ang magkaroon ng mas maayos na buhay. Sa tulad ni Nanay Napsa, may mas malalim na dalangin ito, ang makaalis sa kahirapan. Hindi man ganap na madali ang buhay, hindi rin siya kailanman nawala ng pag-asa. Para kay Nanay Napsa, bawat araw ay isang hakbang palapit sa pangarap. Sabagay, sana totoong sinabi mo na makatapos yung mga anak ko ng pag-aaral. Sana nga. Hindi naman po imposible na makapagtapos lahat po, hindi isa lang. Anak, huwag kayo matakot. Andito lang si nanay. Pagkatapaglan kayo. Sama-sama tayo kaya sa pupunta. Isang simpleng ina, isang tahimik na tagapagsalita ng buong komunidad. At sa kanyang tinig, isang panawagan para sa pagkakapantay, pag-unawa, at pag-asa para sa bawat isang badyaw. Yung pangarap ko lang po ay sana po makatapos po yung mga pamangkin ko at saka yung mga anak ko sa pag-aaral. Huwag po nilang sabihin kung hindi po totoo at mahalaga po yung respeto sa isa't isa. Kahit ano pong badyaw or Tagalog. Kasi pare-pares naman po tayong tao na bigay ng Panginoon yung ating bawat lingwahe. Pangarap ko maayos ng bahay ko, maraming magbigay sa akin ng tulong. Apo. Maayos yung bahay. Siguro masasabi ko dun sa ibang tao, lalo na sa hindi gaanong pamilyar sa badyaw, mas mabuti siguro na mas kilalanin muna nila yung isang tao bago sila manghusga. Pangarap? Apo. Umahon lang naman sa buhay at saka yung maging positive in life lahat ng mga badyaw at maiwasan na din yung discrimination tungkol sa aming tribo. Sa kabila ng mga problemang kinakaharap ng mga badyaw ay marami pa ring mga organisasyon at programa na handang tumulong at sumuporta sa kanila gaya ng ang Department of Social Welfare and Development o kilala sa tawag na DSWD, National Commission on Indigenous People o NCIP at ilang non-government organization ay nagbibigay ng edukasyonal na suporta, training sa kabuhayan at serbisyong pangkalusugan. Layunin ng mga ito na maiangat ang antas ng pamumuhay ng mga badyaw. Kabilang dito ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps, isang programang nagbibigay ng kondisyonal na tulong pinansyal upang mapabuti ang edukasyon, nutrisyon at kalusugan ng mga pamilyang mahihirap. Lahat ng ito ay bahagi ng pagsisikap na makamit ang mga layunin ng Sustainable Development Goals, lalo na ang no poverty, zero hunger, good health and well-being, quality education, at reduced inequalities. Hindi rin naman maikakaila ang taus-pusong pagpapatuloy, pagtanggap, at pagsuporta ng pamahalaan ng WAWA o LGU sa lugar na isa rin sa pundasyon ng komunidad ng mga badyaw. Kaya naman, bilang isang maliit na handog mula sa aming grupo, kami buong puso na nag-abot ng mga grocery package para sa piling pamilyang badyaw. Bagamat hindi nito kayang tumbasan ang bigat ng kanilang araw-araw na laban, hangarin naming ipadama na sila hindi nag-iisa sa pag-abot ng kanilang mga pangarap. Ang simpleng tulong na ito ay simbolo ng aming pakikiisa. Isang paalala na may mga taong naniniwala sa kakayahan nilang mangarap at sa posibilidad na ito'y kanilang matupad. Sa bawat hampas ng alon at ihip ng hangin, patuloy ang paglalayag ng mga pangarap. Ang kwento ng badyaw ay kwento ng alon, hindi man palaging mahinahon, patuloy na dadaloy ang pangarap. Sa lupa ng Batangas, malayo man sa kanilang pinagmulan, bitbit nila ang lakas ng loob at pag-asang hindi matitinag. Ito ang kanilang kwento. Ito ang kanilang layag. Ito ang kanilang layag ng pangarap.